Dahil po mga kababayan sa walang tigil na panglalait, pangaliposta, pananakot ng pamilya Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pati si First Lady Lisa Marcos, dinamay na nila. Nakakuha ng kakampi si First Lady at yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga dilawan. You see, sumaklolo na po mga kababayan yung mga dilawan. Naawa yung mga dilawan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati, ito mga dilawan po, ito yung mga naninira sa mga Marcoses noon pang panahon. Pero ang mas matindi, ito po hybrid dilawan. Yung mga Duterte kasi, hybrid siya. Ang partido nila, PDP laban. Pagkatapos ngayon, yung partido, PDP na lang. Yung PDP po, partido dati ito ni Corico. You see? Pero niya, Mr. Maravillas, bakit mo nasabi na yung mga dilawan kumampi na sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kumampi na talaga po. Si Ping Lacson. I am Ping Lacson sa kanyang post mga kababayan. Sabi niya, if all wives are as fiercely loyal to their husbands as Philam is to PBBM, all married men can focus on their jobs or just relax with folded arms, crossed legs up without having to stress themselves with haters and their sympathizers. Di ba mga kababayan, napakaganda yung sinabi po ni Ping Lacson. Baka niya, Mr. Maravillas, babalik babalik man talaga po ito, baka nga isama sa lineup ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Si tawag dito, si Finance Secretary Ralph Recto, dilawan po, dating liberal. Baka nga liberal pa yan hanggang ngayon. Yung dating ka-unity po, mga kababayan, napakasasama na yung mga sinasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pati si Mrs. Lisa Marcos. Kasi nagpa-interview kay Katonying, nangaulol po sa mga sinabi ni Mrs. Marcos na wala man nga pong sinabing masama sa kanila. Sinabi lang kung ano yung kanyang nararamdaman. Nangaulol po. Pero tingnan ninyo, well appreciated po ng mga dilawan. At yung mga dilawan ngayon, mga kababayan, sumama na sa panawagan ng mga congressmen at ilang mga local officials para po kay Inday Sara na mag-resign na po as DepEd Secretary kung may natitira pang delikadesa o respeto sa kanyang sarili. Itong si Inday, sabi nila, wag mo na niyang hintayin na sipain ka pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The fact na nagsalita na si Philam, malinaw ang pahiwatig. Tama ba? Si Philam po, kabiyak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. They are one, for the two flesh become one. Ganon ang mag-asawa po. So pag nagsalita na yung kabiyak, ang ibig sabihin niyan, approve ng kabiyak. Lalo kung ang kabiyak hindi man po tulad ng kabiyak ni Digong na iba ang kabiyak. Dalawa ang kabiyak. Di ba? Yung isa nabiyak. You see? Kaya asa pa tayo, mga kababayan, ng magandang halimbawa sa kanilang pamilya. Hindi nga naayos yung pamilya, yung bansa pa. Kaya hindi po naayos yung ating bansa. Nainggit sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May maayos na pamilya po. Malinis ang pamilya po.
Kaya pilit nilang dinodungisan po. Noon pa, dinodungisan nila. Hindi man magtagumpay po. Walang maniwala. Kundi sila-sila lang na mga naninira. Tama pa? Sino pa niya, Mr. Marabillas, na mga dilawan yung nananawagan? Ito po. Political analyst na si Ronald Llamas, dating political advisor po ni Panot. So sabi rito, dapat ba na mag-resign sa cabinet ni BBM si VP Sara Duterte? Ito yung tanong sa Fox First ni Christian Isguera. Sabi po ni Ronald Llamas, malinaw naman yung mensahe, hindi ka na welcome sa official family. Kung mayroon ka namang konting self-respect, ikaw na yung magkusa. Huwag mo nang hintayin na tanggalin ka o magkaroon ng petisyon para ikaw ay mag-resign. Kita ninyo, mga dilawan po. Pero ang sympathy na ngayon ay nasa ating Pangulong Bongbong Marcos and to the first family. And I agreed, mga kababayan, dito sa sinasabi nila. Kung may natitira pang hiya, no comment pa hanggang ngayon po si Inday. Parang yung sa issue ng West Philippine Sea, laging no comment na lang. Kapito ko, mga kababayan, si Inday sa DepEd, wala mang significant accomplishment, sabi ni Congressman Chua. Makita mo niya kalagayan ng DepEd. Yun man talaga po. Kung sa Bicol po, namaransiwal, wala man contribution si Inday. Ang nagtatrabaho, yung kanyang mga assistant secretary, undersecretary. Si Inday po, palamuti. You see, mga kababayan, talaga naman niya, Mr. Marabillas, hindi ko nga din maintindihan bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos nilagay si Inday dyan. Ako may naisip akong paliwanag. Kaya lang, hindi ko na muna sabihin ngayon. Baka kasi makasama. Kaya, wag na muna nating Pero yun na, sabi ko, talagang magaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nilagay si Inday dyan para hindi tumagal. Gets na ninyo? Kasi hindi man siya marunong. Nilagay siya sa posisyon na wala man siyang experience dyan. So it's a big challenge. So yun ang test ng ating Pangulo. Magaling ang ating Pangulo talaga. Yun ang test ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ko niya si Inday kung kaya ito. Ayun, mga kababayan, bagsak. Nangangapa siya, wala man siya experience sa ganyan. Pwede po si Inday, commissioner sa sports. Pwede, qualified sa doon kasi may experience siya nung siya mayor, mga kababayan. Pero sa education po, ano makukuha mo sa pag-ugali ni Inday? So, yung pagiging modelo pa lang, dapat DepEd Secretary ka, kagalang-galang ka. Yung legs mo may tato. Yun ang gagayahin ng ating mga kabataan. Yung DepEd Secretary niya, may tato nga, kami magpapatato na rin. Yung mga mukha ng mga kriminal. Di ba? Lahat na member ng Sige-Sige Sputnik sa Bilibid ang itsura. Tama ba yon? Hindi magandang alimbawa. Lalong mahilig mag-tantrums at magparinig. Childish po. At masasama ang lumalabas sa kanyang bibig. Tambalos-los. Iyon ang naalala sa kanya. Yung pagiging palaaway. Pagkatapos, DepEd Secretary ka. Hindi magandang impluensya, magandang halimbawa para sa ating mga kabataan. Walang good manners. Imagine, kinakamayan ni inisnab. Dahil sa confidential funds, bakit niya, Mr. Marabillas, okay sa yung isnabin
ni Mrs. Lisa Marcos, si Inday, double standard ka niya, Mr. Maravillas. Hindi po tayo double standard. Unang-una, si Inday di man po ginawa ng anumang masasama. Wala tayong narinig sa pamilya Marcos. Wala tayong marinig na masasamang salita kay Martin Romualdez. In fact, sabi ni Martin Romualdez, I still consider niya. Despite na tinawag siyang tambaluslos, I still niya consider Inday as my friend. At inisnab-isnab siya dahil lang sa confidential fund na siya mismo yung nagsabi, I will leave it niya to your wisdom. Yun pala, galit. O di ba mga kababayan? So yan, ang mga dilawan po. Mas nagugustuhan na ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Mrs. Lisa Marcos to the rescue sila kaysa sa mga Duterte. Ito na yung isa pa, si dating Senador Laila de Lima. Sabi niya, De Lima to BP Duterte resign or tell your family to stop its destabilization. Kailangan na niyang tigilan niya or mag-resign siya. Kung gusto na niyang ipagpatuloy yan, mag-resign na lang siya. And sabi niya dito, resign as DepEd Secretary and join her own family in criticizing President Marcos or condemn anti-administration rallies if she wants to remain in the Marcos cabinet. Namamangka po sa dalawang ilog si Inday. So buti pa itong si Laila de Lima na dati galit tayo, pero ngayon po nag-reform na po siya. Marami daw siyang natutunan nang siya ipakulong, mga kababayan, ni Digong. Namamangkaan niya siya sa dalawang ilog. She is having her cake and eating it too. Sabi ng dating senador, there have been calls for Duterte to resign from her position as DepEd Secretary after First Lady Lisa Araneta Marcos criticized her for her recent actions. Her loyalties are very clear. Sabi po ni De Lima, they remain with her family who have called President BBM names and called for his ouster. She added that the Vice President should resign or ask their family members to stop their destabilization. Yun nga po, sumama pa si Inday, pumunta doon sa panawagan, nagrarally na ang panawagan, mga kababayan, is for the President to resign at gusto pang lusubin yung palasyo. Gusto nang mag-people power at magkudita. De Lima said that for the elder Duterte, there is no such thing as crossing the line. Kasi yun ang sinabi ni First Lady Lisa Marcos na she crossed the line. Wala man anyang line-line sa mga Duterte. Wala namang line-line kay Duterte. A man who does not see anything wrong in killing people has no line to cross. Anything goes dyan kay Duterte. If there is any line for Duterte vis-a-vis BBM, he has crossed it a long time ago. The moment he told the armed forces of the Philippines their commander-in-chief is an addict. Asked whether the Vice President should continue to attend rallies such as the one in Davao City, De Lima replied, she has a choice. Join the rallies but resign, or don't resign but condemn the rallies and tell her family to stop. Kita ninyo, buti si De Lima ngayon may matino na pananaw sa buhay na, mga kababayan. Yung jailer niya ang hindi na matino. Nawala na sa katinoan. At yung mga minions, lalo na, mga kababayan, wala sa katinoan. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.